Hello mga ka-farmers, dito nga sa pagbababuyan ay marami pa rin talaga ang nagtatanong kung magkano daw ba talaga ang dapat na ipasahod sa isang caretaker. Ang katanungan niya mga ka-farmers, gusto daw ng caretaker niya ng baboy na maging buwanan na yung sweldo para may pagkukuhanan siya ng panggasto sa araw-araw. Dati ang hatian nila sa tubo ay 50-50 sa 8 heads. Naibenta na yung mga baboy. May 8 heads kaming gagawing inahin. How much po kaya ang pasweldo bawat buwan kung mag-uumpisa sa 8 heads at magiging inahin pa lang? Kung susundin mga ka-farmers yung minimum wage ng isang agricultural workers dito sa Calabar Zone, yan po ay 385 to 479 pesos per day. Kung masusunod yan mga ka-farmers, papatak ng nasa 12,600 ang pasahod sa isang caretaker monthly. Sa isang malaking farm mga ka-farmers, ang kayang alagaan ng isang caretaker ay mga nasa 80 to 100 na inahin. At yung farm na yon mga ka-farmers ay sumusunod sa minimum wage doon sa probinsya na yon. Ang rate doon mga ka-farmers ay 450 per day. Kaya lang doon mga ka-farmers, 450 per day pero kinakaltasan sila ng 150. 80 pesos sa lodging per day at 70 pesos sa food per day. Sa makatuwid mga ka-farmers, 300 pesos per day yung kanilang sasahudin. Kaltas na nga doon yung pagkain at saka yung tirahan dahil sila ay stay in. Kung mabubuo yan mga ka-farmers sa loob ng isang buwan, nasa 9,300 yung sasahudin ng isang caretaker. At meron din po yung SS at saka PhilHealth. Dito naman marami akong kakilala na ang pagpapasahod nila is buwanan pero depende sa kanilang usapan. Minsan meron diyan na 6,000 per month libre bigas, 7,000 per month libre bigas. Sa panahon ngayon mga ka-farmers, pinakamababa na yung 8,000. Marami man or kakaunti yung iyong paaalagaan na baboy. At yan nga po ay trabaho lamang ng caretaker. At ang trabaho po ng caretaker, magpaligo at magpakain lamang, maglinis ng baboy. At once po na nagbuntis at nanganak yung inyong mga gagawing inahinin na yan, ay madadagdagan na po yung kanyang trabaho. Kung sa 8,000 na starting, yan dapat po ay matataas dahil kung sa kanya nyo pa ipapagawa yung pagpaprocess katulad ng pag-aayon, pagpuputol ng ngipin, pagpapaanak, pagpuputol ng buntot, pagbabakuna, at paggagamot, dapat po ay madadagdagan yung kanyang sahod dahil dapat ang gagawa po niyan ay swine technician. At para naman po doon sa ibang nagpapaalaga ng baboy na may mga caretaker, kung kumikita naman po ang inyong babuyan, ay wag naman po kayong manghinayang na magbigay doon sa inyong tagapag-alaga ng tamang pasahod para sa kanila. Marami kasi ang nakaka-experience na kaya daw mababa yung pasahod dahil hindi kumikita ang babuyan. Ang opinion ko naman diyan, kung hindi pa kumikita ang isang negosyo, ay wag mo nang maglakas loob na kumuha ng mga workers kung hindi pa kayang magpasahod ng tama. At sa isang negosyo mga ka-farmers, kapag gusto mong kumita ng maayos, dapat tandem kayo. Yung employer nagpapasahod ng tama at yung workers ay nagtatrabaho ng maayos.